Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. And please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded video. Para sa mga gustong magpa-shoutout, please don't forget to comment down below. Lahat ng magpapa-shoutout, maririnig nyo ang mga iyon sa dulo ng ating kwento ibinahagi sa ating programa. Yours truly, Bebek Ko! And the story goes like this. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Pamela. 34 years old, pamilyadong babae. May 2 anak na lalaki. At ito ang aking kwentong buhay na naging sanhi ng hindi ko malilimutang sandali. At kung saan naudyok ako ng pagkakataon upang makagawa ng pagkakasala. Nagsimula ang lahat nang makilala ko ang isang gwapong matador sa palengke. Nagtatrabaho nga pala ako bilang isang supervisor sa isang sports center. Pero kahit may posisyon na, ay kulang ang kinikita ko para sa pamilya ko at sa aking may sakit na mister. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng pamilya namin. Simula kasi noon ay hindi na nakapagtrabaho ang mister ko dahil sa matinding depresyon at stress mula sa una niyang naging trabaho sa ibang bansa. Oo, dati siyang OFW. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon ay naging masama ang kalagayan niya. Hindi niya kinaya ang depresyon. Madalas din nga siyang magalit kahit sa mga maliliit na bagay lamang. Nung makauwi na ito ng Pilipinas. Sa ngayon, unti-unti na nga siyang nakaka-recover at bumabalik sa dati. Ngunit, pati yung dating lambingan at sigla namin sa kama ay tumamlay na. Sa madaling salita, ay naging malamig ang pagsasama namin. Ito ang isang bagay na sobrang pinanghihinayangan ko. Parang hindi kami mag-asawa sa loob ng bahay. Parang nga kaming magkabarkada. Kaya minsan ay naiinis talaga ako sa naging takbo ng pagsasama namin. Aminado ako, sa edad ko ay talagang hinahanap-hanap ko pa rin talaga ang haplos ng isang lalaki. Lalo pat dati kaming active na mag-asawa hanggang sa dumating ang pagsubok na iyon. Tuwing gabi naman ang trabaho ko, kaya't pag uwi ng umaga, ay diretso na ako sa palengke para mamili ng uulamin na pangtanghalian para sa mister at 2 anak ko. At dahil nga sobrang mahal ko ang asawa ko sa kabila ng lahat, ay talagang namimili ako ng baboy pang sinigang dahil ito ang kanyang paborito. Hanggang maging suki ako ni Carlo, ang may-ari ng meat shop na lagi kong binibilhan. Dahil suki na nga niya ako, ay binibigyan niya talaga ako minsan ng malaking deskwento sa aking pinamili o kaya ay may dagdag sa kilo. Aminado ako bilang babae, ay humahanga talaga ako sa kanya dahil gwapo, mabait, matangkad at astig ang itsura. Lalo na sa itsura niya na wala pang 30 anyos ang edad. Siguro nga pati mga Becky ay hindi naiiwasang hindi magkagusto sa kanya dahil laging nakasando siya sa pwesto niya. Suot lang lagi niya ay ang cargo short at red na apron. Kaya mababakas talaga ang maskuladong pangangatawan niya. Sa isip ko naman, sayang dahil may asawa na ako. At ayokong pumatol sa binata dahil baka magkasala pa nga ako. Nagpatuloy ang takbo ng araw hanggang sa isang gabi
Sobrang bad trip ako nun. At di ko na kinaya ang ugali na mister ko, kung kaya't iniwan ko sila sa bahay namin kasama ang 2 anak ko. Umalis muna ako ng bahay nang umiiyak. Palakad-lakad ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa palengke na ako. Dahil hindi naman ito kalayuan sa amin pagdating sa palengke. Siguro mag-aalauna na yon, ay nakita ko si Carlo. Naghihintay sa gilid at nagyoyosi. Nakita nga niya ako at lumapit siya sa akin. "Oh, mukhang may problema ka, mama," wika niya. Sa tingin ko nga, sagot ko naman, "Naku, delikado rito pag ganitong oras na, ma'am. Lalo't babae ka pa. Gusto mo dun tayo sa tapat ng tindahan ko habang hinihintay ko yung delivery ko para mamaya." Mungkahi naman niya. Nang makarating nga kami sa tapat ng tindahan niya, pinaupo ako ni Carlo. Sabay naupo rin siya at nagpatuloy sa pagyoyosi at nakipagkwentuhan na nga sa akin. Habang ang nagkukwento ay pinatigil ko na siya sa pagtawag niya sa akin bilang mom. Sabi ko, "Pamela na lang," na agad niyang sinunod. Inalok din niya ako ng yosi. Agad ko naman yung tinanggihan. At sabay sabi ng, "Oo, sige, mukhang kailangan ko naman yata to." At natawa siya. Habang tumatagal ang usapan namin at kumakalma na nga ako, ay dumating ang delivery truck nila. At agad na nagpaalam sa akin si Carl na sandali lang daw at tutulong daw siya sa pagbubuhat. Agad nagkalas ng suot ng itim na sando si Carl. Sabay abot sa akin noon dahil baka raw marumihan. Doon ko mas lalong nasaksihan ang gandang lalaki niya. Napakagatlabi pa nga ako. Hindi ko alam kung nakita ako ni Carl, pero siguro naman hindi, di ba? Sabi ko, ang gwapo niya, ang hot niya sa paningin ko, lalo na habang binubuhat niya yung mga karning baboy na bagong katay lang. Hindi ko nga maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano sa kanya. May kung anong galak at excitement ang dumaloy sa aking pagkatao. Kung kaya't habang bitbit ko ang itim niyang sando, ay palihim kong inilapit ito sa ilong ko. Naamoy ko ang pinaghalong pabango at yosi niya na nakaka-turn on para sa akin. At laking gulat ko nang mapatingin siya sa ginagawa ko sa sando niya. Sabay na pangiti ito sa akin. Nang matapos ang pagbaba ng mga delivery nila, ay tinawag niya ang mga helper nila. Nagpaalam na siya para kausapin ako. Bumalik siya sa akin at kinuha niya ang kanyang sando. Sabay yaya sa akin kung gusto ko raw bang uminom sa bahay nila. Hindi naman ako nakatanggi at kahit alam ko na may iba siyang motibo sa oras na yon, ay hindi ko na rin pinansin o inisip pa. Dahil nakakahiyamang isipin para sa isang katulad ko na may asawa na, ay type ko rin talaga si Carlo o si Carl at gusto kong maging dalaga noong gabing yon. Dahil na rin sa away namin ng mister ko, kung kaya't napao na nga ako sa kanya at tuluyang sumama sa bahay nila. Pumunta kami sa parking lot at doon nakaparada ang kanyang scooter. Dahil walang huli sa madaling araw, kaya't pareho kaming walang helmet. Pinaangkas niya ako sa likuran niya at kulang na nga lang, yumakap ako sa kanya. Hindi kalayuan ang bahay nila sa palengke. At pagdating doon, agad na niya akong pinababa. At bumaba na rin siya upang buksan ang gate niya. Saktong mag-isa lang daw siya sa bahay. Doon ko nalaman na nasa abroad ang parents niya. At tanging kuya niya ang kasama niya sa bahay. Pero wala ito roon ng mga oras na iyon. Pagbukas ng gate, ay nakita ko na may kaya talaga sila sa buhay.
dahil may kotse at medyo magara ang bahay. Lumibot ang mga mata ko sa sala nila. Naroon ang mga picture nila ng pamilya niya. At mga solemn picture ni Carl. Noon pa man ay talagang gwapo na ito. Lalo tuloy na tuon ang atensyon ko sa kanya. Nang mga oras na iyon, agad kaming dumiretso ng kusina, sabay upo sa dining table. Binigyan nga niya ako ng 3 San Mig beer. At nagpaalam siya na magsha-shower muna daw siya dahil amoy palengke raw siya. Habang mag-isa ay nilaklak ko na ang unang in-can beer na halos maubos ko na. Nang biglang dumating na si Carl na naka-boxer shorts lamang. Lumakas ang tibok ng puso ko sa itsura niya. Para nga akong natutunaw sa kinauupuan ko. Lalo na nang mapasulyap ako sa abs niya pababa. Naupo siya sa may tabi ko at kinuha ang beer at nakipag-inuman sa akin sabay kwentuhan. Tumagal ang kwentuhan hanggang medyo nakakadalawang beer na siya at pangatlo na nga ako. Medyo tipsy na nga ako that time at alam kong nahahalata na yun ni Carl. Dumating yung point na nagkukulitan na nga kami hanggang sa isang beer na lamang ang natira sa aming harapan. Hanggang sa isang mapanghas na haplos ang dumapo sa aking bewang. Patungo sa legs ko. Agad siyang bumulong sa tenga ko. Okay lang ba? Ilang segundo rin akong nag-isip at alam ko ang ibig niyang sabihin. Maya-maya nga, tumango ako na may kasamang ngiti habang nakatingin sa mga mata niya. Nang mga oras na iyon, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Unti-unti akong lumuhod sa harapan niya at pagkababa ko sa boxer niya ay hindi ko maiwasang humanga at ikumpara siya sa mister ko. Nahigit pa nga sa mister ko ang kaya niyang ibigay sa akin nung gabing yon. At di na nga ako nagkamali. Nang tuluyang dalhin at ihiga ako ni Carl sa kama ng kwarto niya. Halos mabaliw ako sa aming nakaw na sandali. Tanging mahigpit na yakap lamang ang sinukli ko sa kanya. Hinayaan ko siyang magpakasawa sa akin hanggat kaya niya. Aminado nga akong hindi mapapantayan. Ni Leo ang natanggap ko kay Carl noong gabing yon. Hindi ko nga alam kung ilang beses ko binigay ang dangal ko sa kanya. Basta't ang alam ko ay napawi ang uhaw at pangangailangan ko na halos hindi maibigay ng mister ko noong panahon na iyon. At ilang sandali pa nga, hindi ko na malayan na nakatulog na kami ng binata. Pagkagising ko ay nakayakap pa rin ako sa matipuno niyang ang katawan. Isang matamis na halik ang ibinigay ko sa kanya bago ako umuwi. Bilang pasasalamat dahil kahit papaano'y nakalimutan ko ang problema ko sa bahay. Simula nga noon, nagkaroon kami ng lihim na relasyon ng binatang matador sa palengke. Di ko rin nga alam kung bakit hinayaan ko na magkaroon kami ng bawal na ugnayan ni Carl. Kayong pamilyado akong babae. Siguro'y nagkulang din ang mister ko. Ang atensyong hinahanap ko ay hindi ko makita sa kanya noong panahong depressed siya at palaging galit. Isang taon pa ang lumipas nang tuluyang nakipaghiwalay ako kay Carl. Alam kong mahirap, pero sa ganoong klaseng relasyon ay alam kong walang patutunguhan kung hindi pagkasira lamang ng pamilya. Sinubukan kong ibalik ang atensyon ko sa mister ko na unti-unti ko nang nakikitaan ng pagbabago. At hindi nga nagtagal ay muling nanumbalik ang ugali ng mister ko. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kaalam-alam ang asawa ko sa nangyari. Di ko nga alam kung dapat ko bang aminin sa kanya o itago na lamang ihon habang buhay.
hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ibinahagi. Salamat sa pakikinig! Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalyas, Naima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo, William Casasola, Joaquin Jr. Liamanzares G, Boy Lati, Benedict Estrella, Ferdinand Paran, Hernani CF6, Onier Molacada, Cerilio Duran, Mariono Rojas, Diosdado Tala, Reggie 0307, Hernani C6F, Fred Franco Co, Joey Bakita, William Casasola, Norman Dangsky, Randy Mendoza, Hesoyam 9, Max Ga, Joaquin Jr. Liamanzares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes, Roldan Braulio, Elias Domingo, Eileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sa muli!